Halos wala na isabang mga gamit ang mga nasunugan sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kanina. Umabot sa ikatlong alarmang sunog na inabot ng mahigit isang oras bago idineklarang fire out. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tila nagising sa isang bangungot si Ruby at ang bagong silang na anak niya. Ang tinitirhan nila, kabilang sa mga natupok sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City kaninang alas 2 ng hapon. Wala na siyang naisalbang ibang gamit. Hindi rin po kaya ng ulan, saglit lang po yung ulan eh. Mabilis na yung kumalat yung apoy na sa likuran na. Wala na po akong nakuhang gamit. Yung damit na lang po ng baby namin, kahit damit, wala. Yung anak ko na lang yung nakuha ko. Hindi ko lang po alam kung napilayan ko kasi hinata ko lang po siya ganun eh. Umuulan pa noon pero mabilis kumalat ang apoy sa mga bahay at katabing commercial establishment. Si Edgar naman, bumabiyahe pa ng jeep kasama ang batang anak nang mabalita ang may sunog na pala. Umiiyak pa ang anak niya dahil wala raw siyang naisalbang gamit pang eskwela, pati ang school card niya. Buti nga kasama ko kasi kung naiwan ko kung naiwan ka, masusunog ka. Wala kami naligtas na damit. At isa, yung birth certificate lang niya. Ang ibang residente, kanya-kanyang bitbit ng gamit at kaanak. May mga nagpasa-pasa rin ng timba para tumulong sa pag-apula sa apoy. Pansamantalang isinara ang bahagi ng North Avenue kung saan pumwesto ang mga fire truck. Mabilis daw nakaresponde ang mga bombero dahil katapat mismo ng nasunog na lugar ang National Headquarters ng Bureau of Fire Protection. May fire truck naman po sa harapan. Nakatulong rin po yung mga tao po na mga barangay po mismo. Nagtulong-tulong po sila mag-bucket relay. Matapos ang mahigit isang oras, idineklara ng fire out. Ayon sa BFP, walang nasaktan o nasawi sa sunog. Sa ngayon na inaalam pa kung ilang pamilya ang apektado. Yung harapan po parang commercial po, may bakery, may mga tindahan. Yung likod naman po mga ISF residential po. Wala pa po tayong natatalang bali under investigation pa po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tama lang daw na maghain ng petisyon sa Korte Suprema para himukin ng Senado na simulan na ang proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang eksperto. Pero tingin din niya, malabong pagbigyan ito ng Korte. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamo sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailangang matapos but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga kampanya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Sabi ni Cayosa, ngayong may kopya na ng Articles of Impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complaint nandun na sa website, nasa publiko na Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petition bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Ayaw din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. Hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Nauna nang sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of the impeachment of Davide.
it's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Cheese Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa linggong ito, sisimulan dinggin ng LTFRB ang nakasalang na petisyon ng ilang grupo ng mga tsuper na gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Nakatutok si Nico Wahe. 700 piso kada araw ang iniuuwi ngayon ni Mang Glenn sa kanyang pamilya mula sa pamamasada ng jeepney. Kahit kailan, hindi raw yan sapat, lalo't mahal ang mga bilihin, lalo ang diesel. Tumaas na yung diesel tumaas na naman. Pag bumaba, piso lang, tumaas 2 piso. Kaya kung matutuloy ang balak na taas pasahe, malamang daw, mas malaki ang mauuwi niya sa pamilya. Pag may pasok, okay na sa mga 700, 800, lalo na pag baba na yung 50 na minimum. Baka 1,000 na yan. Sa February 19, magkakaroon ng pagdinig ang LTFRB, kaugnay sa planong gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ito yung pending pa ng 2023 na nagbigay lang ang board ng provisional increase ng. But that time, mataas kasi at that time yung fuel, kaya ang hinihingi noon ay 17. But yung original final nila ng 2022 ay 15. October 2023 pa nang huling aprobahan ng LTFRB ang increase sa minimum fare ng mga public utility jeepney. Mula 12 pesos, ginawang 13 pesos. Para sa mga modern jeep naman, mula 14 pesos, ginawang 15 pesos. Kaya para sa mga tsuper, panahon na muli para itaas ang pamasahe sa jeep. Ay, malaking bagay yun na maging 15. Kasi mataas ang diesel ngayon Okay lang po sir kasi sobrang taas naman ang gas. Naku sir, para sa akin, napakabigat na yan. Maraming beses ako nag-jeep. Paglilinaw ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na isa sa mga nagpetisyon ng taas pasahe. Provisional increase muna hinihingi namin dahil kasi baka pag bumaba ng bumaba, madali namin ibaba rin. Yung provisionary increase na yung nawala sa driver para masapatan. Kapag provisionary increase, mas madali raw nilang maibababa ang pamasahe. Nag-usap-usap na raw sila ng iba pang petitioner gaya ng ACTO at Pasang Mazda. Nakadepende raw sa taas ng presyo ng petrolyo ang magiging pagtaas o pagbaba ng pamasahe. Naiintindihan daw nila ang kanilang mga pasahero na gaya nila, hirap din daw sa mga tumataas na bilihin. Pero sana raw ay maintindihan sila, lalo't sunod-sunod na naman ang taas presyo sa petrolyo, gaya ng nakaamba sa darating na Martes. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 4 na weather systems ang nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, amihan ang nagdadala ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Shearline naman ang nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Bahagya namang magiging maulap at maulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas ang northern, central at southern Luzon. Light to intense rains din ang pwedeng maranasan sa central at western Visayas, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible rin makaranas ng pag-ulan ang Metro Manila bukas. Muling pagputok ng Bulkang Taal pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 4 na minuto ang minor phreatic eruption. Umabot ng 900 meters ang taas ng ibinugang plume. Bago yan, may minor phreatic eruption ding naitala sa bulkan pasado alas 9 kagabi. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Di lang isa kundi 3 barko ng China Coast Guard ang namataan ngayong umaga malapit sa El Nido sa Palawan ayon sa isang maritime expert. Pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Jonathan Andal.
Ganito kalapit sa El Nido, Palawan, ang tatlong barko ng China Coast Guard kaninang umaga. 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers. Batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating U.S. senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa namang Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido kaninang madaling araw pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time, so taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 member countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-implementsya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Kahapon, personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pumarada po ang daang-daang bata sa Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Museo Pambata. May hiling ang pamunuan ng museo na tiyak daw na ikatutuwa ng mga bibisita. At mula sa Maynila, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, daan-daang mga kabataan ang nakiisa sa ginanap dito sa lungsod ng Maynila na Paradang Pambata. Garden-themed float, mga kalesa, at mga kabataang may kanya-kanyang hawak ng gawa nilang mga bulaklak at mga dahon na gawa sa recycled materials. Ito ang makikita sa ginanap na Paradang Pambata na nagsimula sa National History Museum patungo sa Museong Pambata. Aabot sa 500 kabataan mula sa iba't ibang barangay sa Maynila ang nakiisa sa aktibidad. Bahagi raw ito ng selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng Museong Pambata na may temang Isla Pambata o ang pagkakaisa ng mga bata mula Luzon hanggang Mindanao. Layon din nilang maiparating sa publiko ang pagnanais ng mga kabataan na magkaroon ng hardin sa museo. It's all about coming together, children, and putting out there the need for a garden in Museo Pambata. So it's all about the flora and the fauna and try to bring back nature into this space. Maganda sa kalikasan. Mas makapaka-enjoy kami mga bata. Pwede kaming maglaro doon sa may garden para po lumakas po yung namin, mga katawan po namin. Yung
environment po natin, saka po yung mga plants or yung garden po, parang mas nakakapagbigay po sa amin ng happiness. Like, mas na-expose po kami sa nature. Napuno naman ang programa ng kantahan at sayawan. Pia, matapos naman ang programa ay magkakaroon nga ng interactive activities sa loob naman yan ng Museong Pambata. At yan muna ang latest mula rito sa Manila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son.